Morning. Good morning sa inyong lahat. Gising lang nila. Yung mga bago namin kasama dito sa Poland. Ayun si Rapi. Ayun si Rico. Hindi siya si Blanco All goods. Labas tayo. Oh, kaganda ng hangin Mamasyal kayong dalawa. Oh, ito green na to. Sarap tignan. Pag winter to, skeleton Yung puno dito. Kala mo patay Rico Parang ganito siya parang ganyan yan pag winter. Namumunga ba yan? Oh, chestnut yan Oh, chestnut? Oh, chestnut na mapait. Oh, bakit? Mapait? Ewan ko, iba yung pagka-chestnut niya. Kaya hindi masyadong pinipitas yan. Pero yung mga matatanda, pinipitas, kinakain nila yung bunga niyan. Ewan ko paano nila ginagawa ng paraan yung pagkapait niya. Meron dito asan ba yung ano rito? Eto, kung hindi ako nagkakamali, walnuts yan. Ayan. Oo. Kung hindi ako nagkakamali Kasi ang puno rito, yung mga nuts. Kaya maraming square dito May nakita ko gabi, square root. Kaya maraming square dito, lalo na sa countryside pag napunta kayo. Squarer. Tapos yung mga kapalang buntot na squarer, yung malalapad. Kasi dalawang klase yung squarer na nakikita ko dito Kamusta sa mga ka-all goods? Ayun. Ilang araw din ako hindi nakapag-upload. 2 days. Just because meron pong hindi nangyaring maganda sa akin. In short, masama po talaga pakiramdam ko at inalagaan ko muna yung sarili ko. Siguro dahil sa puyat, sa pagod, at sa stress. Ayan. Pero kahit papano, naging okay na po tayo ngayon. Ayan. 2 days din ako hindi nakapag-upload dahil medyo nawalan po tayo sa husyo sa katawan at medyo sumasakit po yung ulo natin at dahil sa sinus ko. Nagpa-check up na po ako kahapon. Okay naman yung finding sa akin ng doktor. Ang finding sa akin ng doktor, mild na bronchitis lang naman. Yan. Naagapan naman, hindi ko lang siya na-vlog kasi alam niyo na, public place. Yan. Dito sa Poland, pag nagpa-check up ka pala, ipakita mo lang yung karta pobito mo at cover naman siya ng insurance. Kaya libre ang check up, walang bayad sa doktor. May bayad, gamot lang yung binayaran ko. Ayan. Bali, ilang days ko rin siyang tiniis. 4 days din po akong sinasama pero tinitiis ko po nung nakaraan. Pero dahil kahapon, day off ko at sa ngayon, day off ko pa rin. Nagpa-check up po ako kahapon. Yun. Kaya ang finding sa akin ng doktor, mild na bronchitis lang naman siya. Bronchitis. Yun. Ang daming binigay sa akin na reseta ng doktor. Hawa naman ng Diyos. Medyo okay yung pakiramdam ko ngayon. Bali 4 days ko din siyang tiniis. Sorry, pardon me. Hanggang sa ngayon inuubo pa tayo. Yun. Medyo naapektuhan din yung mata ko dahil ewan ko kung ano yung nangangati yung mata ko Yan. Ngayon nga, ang dami kong tinitik na gamot. Yan. Sa mga bago lang, sa mga pupunta rito dito sa Poland, kaya mahalaga po ang karta pobito. Yan. Wala pang karta pobito at pag nagpa-check up po kayo at sako pa po kayo ng insurance, may insurance naman talaga sila na ibibigay sa company dito sa Poland. Basta ipakita nyo lang yung vessel number nyo at saka passport nyo. Pero kung may karta pobito na po kayo, ipakita nyo lang yung karta pobito nyo. Yun. At wala po kayong babayaran sa check up. Ang may babayaran lang po kayo pag bumili kayo ng gamot. Yun lang po. Medyo napamahal yung pagbili natin ng gamot. Nakagastos din ako ng almost 400. Yan. 399.6 zloty. Yan. Nandun po yung mga tinitik kong gamot. Kaya pasensya na po, hindi po ako nakapag-upload ng 2 days dahil sa nangyari sa akin. Yan. All goods na tayo ngayon kahit paano. Yan. At sabi ng door sa akin, magpahinga lang daw ako. Yan. Binigyan niya naman ako ng 4 days na leave. Yan. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Yan. Kaya kahit papaano, may pahinga tayo ng ilang araw para maging okay tayo. All goods. Yan. Salamat sa doktor na nag-check up sa akin. Hindi ko lang siya na-i-vlog kasi nga dahil bawal po i-vlog yun. Alam nyo na, mahirap ng masita. Yan. Sa gamot, medyo mahal ng konti yung ibang gamot dito kasi walang discount. Ayun. At hindi ko maintindihan yung sinasabi nung nasa counter sa Aptica. Ayun. Aptica po ang bilihan ng mga gamot dito. Pangalan ng bilihan ng gamot, Aptica. Ayun. Kumbaga sa atin, Mercury Drugstore. Ayun. Dito naman sa Poland, Aptica. All goods. Ayun. Yung bago naming kasama, si Rico, kararating niya lang nung isang araw. Bali pang 2 days niya lang siya ngayon. Kaso hindi siya dito diniretso nung sumundo sa kanya. From airport hinatid na siya sa hotel. Kaso late na kasi, kaya siya hindi diniretso dito sa accommodation namin. Diniretso sila sa hotel kasi nga late na, tulog na yung mga tao rito. Kaya chinek-in na lang siya sa hotel. Yun po yung bago naming kasama na kasama ko rito sa tambayan natin. Yan. May mga nakasampay pa kasi alam nyo na summer, kaya puno na ng sampayan dito sa balcony. All goods. Yun. Si Rico galing po siyang ng Pilipinas, na hindi siya galing sa third country, na iba kong kasama na galing sa third country. Si Rico as in from the Philippines to here, kaya first timer siya dito sa Poland. All goods. Bali 2 days pa lang siya ngayon. Yan. Ang daming ibon ah. Hingi ng mga ibon. Nagsasaya yung mga ibon kasi nga summer. All goods. Yan. Ito yung tinitik kong gamot na nireseta sa akin ng doktor kahapon. At ito yung binayaran natin. Kaya mahirap magkasakit dito sa Poland kasi nga masakit sa bulsa yung gamot. Ito yung resibo na binayaran ko sa gamot kahapon. 399. Ito yung gamot na tinitik ko. Dami. Kaya mahirap magkasakit sa abroad. Kahit sang abroad naman, mahirap magkasakit. Lalo na kung malala yung sakit mo. At ito yung excuse letter na binigay ng doktor para ibigay sa manager ko at saka sa agency ko. Yan, binigyan niya ako ng excuse letter ng ilang araw to. Ayan. From 10 to 13. Ayan. Kaya ilang araw din. All goods. Kaya pahinga tayo hanggang ilang araw. Interviewin natin yung bagong dating na si Rico na galing from Pilipinas. All goods. Ayan o, si Kuya nakiga pa. Good morning sa'yo, Kuya. Morning. Good morning. Ayan. Ilang araw na lang i-deploy na sila sa countryside sa Gdansk. Yun, sana nga. Mga Friday i-deploy na sila. Ayan. All Pwede goods. pa nasira itong kahapon pa to. Shawarma? Bros, ano yung tawag nila rito eh? Kebab. Okay, Bob. O, kebab ang tawag nila rito. Sa Middle East tawag nila dyan shawarma. Okay, Bob. Ayan. Ayan si Rico, galing siya ng Pilipinas na hindi siya diniretso dito sa agency sa accommodation namin kahapon. Diniretso siya sa hotel kasi nga late na at saka tulog na yung mga tao. Ayan, all goods. Ayan. Very good. Kain ng kebab. Kebab. Ayan. Sabay coffee. Ayan, tagigising-gising niya lang. All goods. Punta kayo ng agency. Sana. Para maano ko yung to eh. Yung medical mo. May oven dyan, hindi namin masyadong ginagamit. Puro kami kasi gasol. Ay, gasol. Yung sa di apoy. Baka sa pupuntahan nyo, puro electric. Pero ang gawin mo, bili ka na lang ng sarili mong kaserola. Taka nila. Mas maganda rin yung nakasolo kasi. Mas nakakatipid kaysa yung Muna, may niluluto ako eh. Enjoy. All goods. Maingay yung washing namin ha. Alam nyo na.
Good morning! Nanonood siya. Seryoso? Nagluto kasi ako ng sarsa. Ito yung niluto ko. All goods. Beef. Namimiss ko na kasi yung sarsa. Kailangan kumain kasi nga umiinom ako ng gamot. Hingi ng washing eh. Pero plano. All goods. Mga 30 minutes pa yun. Isang oras pa. Ganun. Maingay yung washing eh. All goods. Punta natin yung bago. Tanungin natin. Ha? Ako nga pala. Oo, nag-gas kaya ako eh. Kasi hindi rin ako nag-iyosi. Oo nga. Lahat kami rito hindi nag-iyosi. Pero napag-aralan ko na rin. Napag-aralan rin. Ganyan din yung walang ano eh. Ang nagiinom lang rito si Rod at saka si Jan, yan. Inom. At saka si si Raf na isa. Rico, saan ka sa atin sa Pilipinas na nga? Sa Balanga, Kataan. Sa Bataan, no? Sa Maribeles? Hindi, alis mo, sentro. Balanga. Ano bang downtown ng Balanga. Balanga? City. Eh ano yung Maribeles? Maribeles, ano lang din yun? Kataan, Maribeles. Malayo yun? Magkalayo yun? Dulo yun, pinakadulo. Ah, dulo, baryo kumbaga. Oo, Pero ang pinaka downtown, Balanga. Balanga. Ah. City, sentro. Doon na Balanga. Shoutout nga pala sa mga taga-Balanga dyan. Shoutout nga pala, oh, yan, shoutout sa mga taga-Bataan. Magkano yung ginastos mo sa sa placement fee mo? 200, Ayun lang. Yung mga ganun. 280? Ba? Malaki-laki yun ah. Ha. Bagay, ako nasa 300 dati. Oo. 380, from Pilipinas din kasi ako eh. Yun, laki no. Laki ah. Bigyan talaga. Yun talaga. Sakripisyo. Sa palaran. Oo. Taga nangunga, di maganda. Eh, ganun lang naman talaga tayo. Meron pa ako, OFW eh. meron pa ako nakasama dati. Sa palaran, di ba? Meron pa ako nakasama, 500,000. Pero hindi ko na alam kung nasaan na yung mga dati kong kasama. Ito, ano pa ta? Wala na, patay na talaga yan. Sayang. Pero nung dumating kami, buhay pa yan eh. Ito, baka hindi natidiligan. Hindi lang siguro. Hindi na nga namin naayos eh, kasi walang time eh. Kasi nung dumating kami, ganyan na yan eh. Balak ka namin ayusin eh. Siguro pag sinipag at saka naging okay yung pakiramdam ko. Ha? Ay, yan. Oo. Patanggalin lang naman yun. Rubutingin na lang. Oo. Kasi mga lawit-lawit, rubutingin din na lang. Hindi tatanggalin, papalitan na ng gulay talaga. Papaltan. Oo. Gulay. Para gulay talaga itatanim namin. Hanghap muna tayo ng hangin. Sariwang hangin. Malamig na hangin. Ilan na rin anak mo par? Dalawa. Dalawa? Dalawa lang. Lalaki na yan. Ah. Isang ano ko, pumirma na ako prata eh. At papunta rito? Hindi, sa barko. Ah, Siman. Ayos ah. OJT sa ano. Lokal muna, lokal. International. International na. Malaki-laki ang gastos mo ah. Hindi, ano yun. Napunta sa school na ano, yung nagpapara sa kanila. Yung company, Nagpapalis. yung company na pupusan na. Ah. Japan. Japan. Hindi ka tulad din. Kasi meron kasing eskulahan ng mga sima na ikaw ang lahat ng gagastos eh. Sila hindi. Pati ultimo yung mga iPad nila. Mga ano. Tapos pagka-graduate mo, sa kanila ka magtatrabaho? Oo. Ah, Japan. Bali, Oh. wala akong gastos na aming masyado gastos. Pero lang yung 35 tsaka yung mga gamit niya. Unang pasok lang. Tsaka yung mga pamasa-pamasahe. Hindi na. Naka-stage maroon. Ah, stay in. Parang tenrain na talaga sila na Mahiwalay na. mahiwalay sa magulang at saka para doon na sila mag-ano. Tapos pagkain, sagot na rin. Storya no. Oh, storya no. Lahat yun. Pati mga uniform eh. Ano, kanila na yun. Sa kanila na yun. Basta yung pasok niya lang. Ayos, Yung gamit niya.
siguro mga ano, mga 15 kami sa mga gamit namin dyan pagpasok. Unang taon, parang gano'n. Unang pasok lang. Oo. Pasok na mismo dahil susunod pa kami lang. Handle sila lahat ng mga school. Tsaka yung kapal ng mga. At least makakaalis na yung panganay mo. Kaya bali, ano pa lang sila ngayon? OJT. OJT. OJT with pay. Isang taon. Oo, with pay. Okay na ah. Tapos pag Allowance lang, allowance. graduate na siya. Ah. Ano, siguro mga $300 din siguro. Aba, malaki yun ah. Yun. Magkano rin yung $300? Then yun, pagka ano, pagkababaan nila doon, pagka na yung 1 year na ano na yun, OJT yun, graduate sila. Then Okay tapos na. na siya, saka na siya sasampa ng talagang Barko. Hmm. Okay na yun ah. Ayun. All goods na yun. Kanina nga, yun, sign siya ng kontrata niya. Kontrata na. Maganda magiging future ng anak mo. Oo. Sana nga, parang ano, ayos sila. Tsaga-tsaga lang. Siguro mo yun lang. Para maano. Tapos, ang gusto ko naman, college, Third year college na. electronic engineering. Ah. Ayun naman, so yung pangalan ko, marine engineer na. Mas maganda. At least mataas. Magandang profession. Sipag na Hindi mag-aral. basta-basta. Ano naman, deserve naman nila dahil sa sipag mag-aral. Ayos ah. Sipag mag-aral. Sa panahon ngayon, magandang mga course eh. Tsaka yung sa pinasukan niya yun, hindi basta-basta nakapasok doon sa pangalan ko na. Tsaga. Take sila ng exam doon, hindi yata 7 sila. Magkabalang dalawa lang sila pumasok. Ayos. Diba? Ah, Pag para sa'yo, sabi nga nila. Salang-sala yung mga kakapasok doon. Hindi yung basta-basta lang yan. Tsaka may average yung ano. Ilan taon na ba yung panganay mo? Mag-22 na yun. Ato 22. Ha? Unang abroad ko yun ah. 22. Tapos yung bunso, Mag-20. to 20. Isang taon lang yung pagitan. Ay, 2 taon pala. Dahil 2004. Oo. 2004 yun eh. Parehong lalaki. Manaon lang. Diba? O si Mrs. sa bahay lang din. Eh, may trabaho. May trabaho din. Ayos ah. Tulungan no. Yun ang maganda. Nasanay ka talaga sa trabaho. Anong panapin mo no? Kaso nga lang eh. Kaso wala talaga eh. Kailangan mo magtiis eh. Una. Magpasensya. At least ngayon. Okay. Pati tas yung kuma, katulad nga yung nangyayari, katagal-tagal bago makapunta rito. Sa mga utang. Sa mga utang. Normal yan sa mga nag-abroad. Ano pa nga yung time na hindi na kami kasundo sa asawa dahil sa Utang, no? Oo. Wala eh. Siyempre, tiis lang talaga. Tipong mainit ang ulo. No? Eh, siyempre, may ulo dyan. Sulubang yung babae. Kaya dapat magkita kayo sa gitna muna ano. Sa sulubungin na. Kasi lalo na nalalaya. Baka hindi mapunta sa maganda. Oo. Kaya yun lang din ako sa ano. Kaya tumagatan yun. Siyempre, kung may siyempre, ikaw yung mulawa. Kaya mo kung sabihin na. Eh, sa salubungin na. Oo. Grabe na kayo mulawa. Maghihiwalay na ang dikolor sa ano. Meron din